Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Ating beloved, my co-preacher, Brother Eddie Grapani. Amen. Magandang umaga po sa lahat ng mga anak ng Diyos. Say praise the Lord po. Praise the Lord, mga mahal. Tayo dumalangin muna sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you so much, dearest Jesus. Mapagpala naming Ama sa langit, naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, mahal na Panginoon o Diyos. Hallelujah. Sa umagang ito, ang mabanal o Diyos, narito kasama namin ang iyong minamahal na mga anak na kilang Diyos sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, upang patuloy ka naming sambahin sa kagandahan ng iyong kabanalan. At sa mga sandaling ito, narito kami, O Diyos, sa pakikinig ng mga salita mo, mahal na Panginoon. Sa ganang akin ang banal, wala akong magagawa. Nakilang Diyos, ikaw ang aking naasahan at sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Walter Estrada Almeda. Sumaamin ka, dakilang Diyos, sa umagang ito. Alisin mong hadlang, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng salita, O Diyos. Buksan mo ang puso at pangunawa ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Anoint thy word. Anoint thy word, O God, in the name of Jesus we pray. Hallelujah. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. Lahat magsabing praise the Lord, min mahal. God bless you po, mga kapatid. Purihin naman ang Panginoon. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. Amen. Bagong lahat, mga kapatid, ay nais kong magpaabot muna ng pinakamataas pong pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal ang Panginoong Jesus sa umagang ito. Amen. Hallelujah. At ako po ay nagbibigay ng double honor, respect sa ating beloved Honorable Pastor Walter Estrada Almeda. Amen. Ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po nating pag-alaala sa ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Sa lahat ng aking mga kamanggagawa sa lugar na ito, sa lahat ng ating mga preachers, sa lahat ng ating mga elders, sa ating mga awit manunugtog, maging sa lahat ng ating minamahal at ginigilo ng mga kapatiran sa ating dakilang Diyos. Mga mahal, pagsalusaluhan po natin, mga kapatid, ang Word of God. Amen. Sa aklat po ng Romans chapter 6, verse 16, mga mahal, basahin po natin. Romans chapter 6, verse 16. From the book of Romans chapter 6, verse 16, Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness. Amen. Hallelujah. God bless you. Tagalog po. Ayon sa mga taga-Roma 6:16. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin ni yaong tinatalima. Amen. Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa ikapagiging matuwid. Amen. Purihin po ang dakilang Diyos sa kanyang mga salita, mga mahal. Ang dakilang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita sa umagang ito. Amen. The flesh or the spirit, which shall we serve? Mga mahal. Yung laman or yung Holy Spirit, mga kapatid, anong ating paglilingkuran sa dalawa? Amen. The flesh or the spirit, mga kapatid ko. Amen. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo yung mga alipin yaong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, at maging sa maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po bilang mga Kristiyano, mga kapatid, binago na po tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing Amen. Mga minamahal, nakamta natin yung pagbabago sa buhay. Ini-enjoy na po natin, mga minamahal, yung mga kamanghamanghang kalayaan na ating nakamtan, mga kapatid, mula sa ating nagmamahal na Diyos. Ano pong kalayaan? Kalayaan po sa pagiging alipin ng kasalanan. Amen. Na dati-rati, mga minamahal, kahit ayaw mong magkasala, gusto mo nang magbago, pero inuudyokan ka pa rin ng kaaway na magkasala, mga kapatid ko, sapagkat alipin tayo noon ng kasalanan. Mga mahal, pinalaya tayo ng dakilang Diyos, maging sa Moses Law. Mga mahal, ngayong panahon natin ay dispensation of grace, mga kapatid. Amen. At kalayaan po sa mga tradisyon. May mahal, pinalaya tayo ng dakilang Diyos yan. Pinalaya tayo sa ating mga karamdaman na bunga ng kasalanan. Amen? Say praise the Lord.
Kaya desire ng ating pinakamamahal na Panginoon, may mahal, na tayo po ay lubosang magiging malaya, mga kapatid. Ayaw ng dakilang Diyos, mga minamahal, na gawin nating lisensya yung ating pong kalayaan na taglay sa paggawa natin ng kasalanan. Amen. Mga minamahal ko. At sabi ng Galatians chapter 5 verse 1, mga kapatid, basahin natin. Galatians chapter 5 verse 1. From the book of Galatians chapter 5 verse 1. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ had made us free, and be not entangled again with the Yes. yoke of bondage. Amen. Right. Hallelujah. Sa aklat ng taga-Galacia, Kapitulo 5, versikulo 1, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Amen. Pinalaya na kayo ng ating pinakamamahal na Panso Kristo. Huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Amen. Malaya na tayo, mga minamahal, sa paggawa ng kasalanan. Pinatawad na tayo ng dakilang Diyos. Amen. Mga minamahal, at tayo po ngayon ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, tayo po ay pinag-iingat, mga minamahal. Kung hindi tayo mag-iingat sa desire ng ating mga flesh, mga kapatid, ito po ang sisira ng ating espiritual. Kung hindi natin babantayan yung ating mga sarili, mga minamahal, kung saan na ba napupunta itong ating mga sarili, mga kapatid ko, pag hindi natin na-control yan, yan po ang sisira ng ating pong paglilingkod ng ating espiritual. At dyan po, mga minamahal, mawawala sa atin yung mga benefits, mawala sa atin ang langit, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid ko, mag-ingat daw ang bawat isa, mga kapatid. Ingatan natin, mga minamahal, sa araw-araw na ating pamumuhay, ang unang-una nating kaaway, kalaban, walang iba kundi yung ating mga sarili. Amen po. Praise the Lord. Kung hinahatak tayo ng ating mga katawan, ng ating mga sarili, mga minamahal, sa kalayawan ng mundo, mga kapatid, mga minamahal ko, napakadelikado na niyan. Kaya sabi ng nabasa nating unang talata, mga minamahal, kung saan, mga minamahal, kung saan tayo naglilingkod, mga kapatid ko, alipin tayo ng bagay na iyon. Kung pinaglilingkuran natin, iniidolo natin, mga minamahal, yung mga bagay sa sanlibutan. Iniidolo natin yung ating mga katawan, yung ating mga sarili, mga minamahal. Wala tayong panahon sa dakilang Diyos. Ang Panginoon natin yung ating mga sarili mismo. Amen ba? Kaya mga minamahal, nakita natin sa buhay ng ating minamahal na Evangelista Will Estrada Almeda, ating beloved, minamahal, beloved parents in the Lord sa kanilang beloved children. Mga kapatid, paanong naglingkod sila sa dakilang Diyos, mga minamahal, na araw-araw isinusuko nila yung kanilang mga sariling katawan sa ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng ano, mga minamahal? Sa pamamagitan po ng sakripisyo. Amen? Sabi lagi ng ating beloved honorable pastor, extreme sacrifice makes you perfect. Habang ikaw po ay nahihirapan sa paglilingkod, habang meron kang sakripisyo, habang mga minamahal ko, nagtsatsaga ka, nagtitiis ka, mga kapatid. Amen. Mga minamahal, lalo pong napapalapit ka sa pag-ibig mo sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord! Kaya mga minamahal, tingnan nyo ang Galatians chapter 5, verse 13 hanggang 15, mga kapatid. Basahin natin. Still from the book of Galatians chapter 5 verses 13 to 15. For brethren, ye have been called unto liberty. Amen. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Amen. But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Ayon sa Galatians 5:13 hanggang 15. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, Amen. kundi sa pamamagitan ng pag-ibig
ay maglingkuran kayo. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang buong kautusahan ay natutupad sa isang salita sa mga tweet ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo rin ang nagkakagatan at nagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo maglipulan sa isa't isa. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Ito po yung mga paalala ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa mga mananampalataya, mga kapatid. Kinakailangan daw, mga minamahal, magiging maingat ang bawat sa atin. Yung kalayaan, taglay natin ngayon, mga minamahal, sabi roon sa ating nabasa, mga kapatid ko, yung ating mga kalayaan, tinawag tayo sa kalayaan, huwag lamang gamitin, mga minamahal, ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mangaglingkuran kayo. Mga minamahal ko, pag-ibig. Amen. Pagkakaisa. Say praise the Lord. Mga minamahal. Sabi rito sa 15, mga kapatid, kung kayo'y nagkakagatan, mga minamahal, kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mga lipulan sa isa't isa. Tingnan niyo, mga kapatid ko. Ito po'y tinatawag na division, may mahal. Nagkawatak-watak, mga kapatid, yung kaisipan ng mga mananampalataya. Bahala ka na dyan, may mahal. Wala akong pakialam dyan, mga kapatid. Yan po'y napakadelikado. Ang sabi ron, may mahal, ay huwag kayong, mga minamahal, sabi rito, mag-ingat tayo, mga kapatid ko, huwag tayong magkagatan. Huwag tayong magsakmalan, mga minamahal. Hinahanap natin yung kahinaan ng ating kapwa, mga kapatid ko. May mahal, hindi po ganon. Amen po. Sabi ron, mag-ingat kayo. Sabi ron, may mahal. Baka kayo'y malipol. Kayo'y malipol, mga minamahal. Masira, mawasak, mga kapatid ko, yung ating mga paglilingkod sa dakilang Diyos. So para maiwasan po yung pagkawasak ng espiritual, mga mahal, ng lahat ng mananampalataya, may mahigpit pong bilin si St. Paul, mga mahal. Dito po sa Galatians chapter 5, verse 16, mga kapatid. Tingnan natin, mga mahal. From the book of Galatians chapter 5 verse 16, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Right, amen. Sa Aklat ng taga-Galacia, Kapitulo 5, versikulo 16, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Mga minamahal, sabi rito, mga kapatid ko, ay magsilakad tayo sa Espiritu. Anong ibig sabihin nun, mahal? Magsilakad sa Espiritu. Lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Ipamuhay natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sabi ron, mga minamahal ko, ay magsilakad kayo sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, mga kapatid ko. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kung lalakad tayo sa Spirit, lalakad tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, wala nang mahalaga sa iyo, may mahal, kundi yung sundin ang kalooban ng dakilang Diyos, mga kapatid. Hindi raw tayo magiging alipin nung lastly desire, mga mahal. Yung desire ng ating mga laman, mga kapatid, hindi na po mamamayani iyan sa ating mga buhay. Amen ba? Kaya isa po, mga mahal, gusto kong isingit ito. Isa sa paglakad po sa Espiritu, mga mahal, ay yung nasa 1 Corinthians chapter 3, verse 3 hanggang 7 po, mga kapatid. Dito po makikita natin, sabi ni St. Paul, kayo'y sa laman. Matagal na kayong mananampalataya, sabi rito, mga mahal, pero hindi nyo pa alam ang kalooban ng Panginoon. Nagsisilakad pa kayo sa laman, sabi rito. Basahin natin, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 3, verse 3 to 7. From the book of 1 Corinthians chapter 3 verses 3 to 7. For ye are not yet carnal, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Right. For while one saith, I am of Paul, and another, I am of Apollo, are ye not carnal? Yes. Who then is Paul, and who is Apollos? But ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man.
I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Amen. So then neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God that giveth the increase. Amen. Purihin ang dakilang Diyos sa Tagalog po, may mahal. 1 Corinthians chapter 3 verse 3 to 7. Ayon sa unang Korinto 3:3 hanggang 7. Sapagkat kayo'y mga manasalaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga panibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman? At kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo at ako'y kay Pablo at ng iba, ako'y kay Apollos, hindi baga kayo mga tao? Ano nga si Apollo at ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo at sa bawat isa ayon sa pinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siya nagpapalago. Amen, right. 7. Ano pat walang anuman ang pagtatanim ni ang pagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Sabi ni St. Paul, mga mahal sa mga mananampalataya, kayo'y salaman pa. Mga mahal. Bakit po? Sapagkat may mga paninibugho. Ano yung paninibugho? Inggitan. Amen. Sapagkat sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo. Hindi ba kayo yung mga salaman? Isa pala sa gawa ng laman, mga minamahal, ito pong paninibugho at ito pong pagtatalo. Magulo, mga minamahal. No? Wala pong pagkakaisa. Yan po pala'y paglakad sa laman. Yung wala tayong pasanin sa gawain ng mahal na Panginoon, yan po ay paglakad sa laman. Nakikinig po ba kayo? Mga minamahal. Yung hindi pakikiisa sa gawain ng ating mahal na Panginoon, yung walang malasakit, mga mahal, sa gawain ng mahal na Panginoon, paglakad pala sa laman yan, mga kapatid. Amen. At doon po kay St. Paul, mga minamahal po sa church ng Galatian, mga kapatid, sabi niya ron, marami kasing mga nanampalataya, mga minamahal, namimili sila ng mga ngaral. Ang sabi nung isa, ako kay Apollos, ako ang galing niyang mag-preach. Ako naman kay Pablo, ang galing niyang mag-ayuno. Ang galing niya sa leadership. Mga minamahal, nagkakaroon ng pagbabahabahagi, mga kapatid. Namimili sila, mga mahal, ng mga ngaral. Amen. Alam niyo, pag ang mga ngaral, mga mahal, tumayo sa pulpito at may panalangin, mga minamahal ko, sa pangunat panalangin, natin beloved Honorable Pastor Waldo Estrada Almeida, i-guide ng dakilang Diyos yan. Mga minamahal, hindi tayo, mga kapatid ko, nakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal ko, dahil lamang sa preacher na iyan. Amen ba? Nakikinig tayo ng Word of God kahit sinong itayo, mga minamahal, sa pulpito. Ipag-pray natin, Lord Jesus, mahal na Panginoon, langisan mo po ang aming mga ngaral sa araw na ito. Nanawa kami, pagpalain mo, mahal na Panginoon o Diyos, gamitin mo siyang instrumento. Amen ba? Lahat ng gising magsabing, praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Sabi rito, ano nga si Apollos at ano si Pablo? Mga ministro lang sila, mga minamahal, sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo. Sa pamamagitan ng lahat ng mga ngaral, mga mahal, sa pangunang pangaral at pag-aayuno natin, beloved Honorable Pastor, mga kapatid, nananatili tayo sa kaligtasan. Amen ba? Mga minamahal. At sa bawat isa ayon dito, mga mahal, ayon dito sa ating talata, ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya, mga minamahal ko. Oh, ako ang nagtanim, sabi rito. Si Apollos ang nagdilig. Pero importante ba yung dalawa? Hindi eh. Sabi ron, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Amen ba? Ang galing-galing ng preacher na yan. Lumalago talaga ako sa pananampalataya ko kapag naririnig ko yan. Kaya kapag yan ay pinalitan, o yun mahal, hindi na ako dadalo. Di ba? O yun mahal, hindi raw po yun. Hindi po ang preacher, hindi po ang mga ngaral ang nagpapalago, kundi ang Diyos ang nagpapalago. Amen? Say praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid.
Kaya mga minamahal sa ating mga tinatalakay, mga kapatid ko, dito po sa ating aralin mga minamahal, yung Spirit, yung Holy Spirit, mga kapatid ko, sa ating mga, nasa ating puso ngayon. At yung ating flesh, sabi rito mga minamahal, the Spirit, the Holy Spirit and the flesh are contrary to one another. Mga minamahal. Nagkakalaban yan. Araw-araw mga kapatid ko, may struggle sa buhay natin. Sa ating katawan mismo, may struggle, mga minamahal. Gusto ng laman, mga kapatid, huwag kang dadalo. Ang gusto ng laman, mga minamahal ko, naku, huwag kang maghanap buhay. Gusto ng laman, mga kapatid, naku, pakuya-kuya-kuy lang. Ayaw magpuri sa dakilang Diyos. Laman yan eh. Amen ba? Natatamad tayong manalangin, mga mahal, magpuri sa dakilang Diyos. Laman, mga kapatid, ang umiiral. Pero ang sinisigaw po ng Holy Spirit na nasa ating mga puso, anak, gawin mo yung kalooban ko. Sumunod ka lang sa akin. Purihin mo ako. Amen ba? Mamuhay ka ng kabanalan. Mga mahal, palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Mga kapatid. Kaya mga minamahal, dapat po lagi nating babantayan yung sarili natin. Amen? Praise the Lord. Kaya pag ang Kristiyano, mga minamahal, mas excited, mga kapatid ko, sa mga gawaing sanlibutan. Pagdating po sa gawain ng mahal na Panginoon, matamlay, may mahal na po ko, napakadelikado na po yan. Delikado na po yan, may mahal. Maaring mawala na sa kamay ng Diyos yan. Amen ba? Praise the Lord. Sabi po ng Galatians chapter 5, verse 17, may mahal, tingnan natin ang talatang ito. From the book of Galatians chapter 5 verse 17. For the flesh lusteth against the spirit, Right. and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Amen. 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 Hallelujah. Sa Aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 5, versikulo 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Amen. Upang huwag ninyong magawa, mga minamahalang kalooban ng mahal na Panginoon, mga kapatid, masyadong mga minamahal malakas ang laman eh. Masyado pong malakas ang puwersa, mga kapatid, ng ating mga physical. Kaya dapat wise po tayo, mga mahal. Yung ayaw gawin, mga minamahal ko, ng, yung gustong gawin ng ating mga physical na katawan, mga mahal, kontrahin natin yun. Amen ba? Kontrahin natin yun, mga mahal. Kapag ayaw mong dumalo, lalo kang dumalo. Amen? Praise the Lord. Bakit, mga mahal, tayo dadalo? Para makapanalangin ka sa dakilang Diyos. Para makasamba ka sa mahal na Panginoon. Ano po, mga minamahal ng layunin, bakit inuutusan tayo, mga minamahal? Sambahin ang dakilang Diyos. Mga kapatid, para hindi na po, mga minamahal, managumpay sa atin yung laman at hindi na makapasok sa atin ang kasalanan. Tingnan niyo, mga minamahal, sa Matthew. Dagdag ko po ito, mga kapatid. Wala sa slide natin. Matthew chapter 26, verse 41. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon kay Peter, mahal, hindi niyo ba ako masamahan kahit isang oras lang na pananalangin? Nasa Gethsemane sila noon. Uhulihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi niyo ba ako masamahan kahit isang oras ng panalangin? Dahil si Peter, mga kapatid, si John, ay naroon po, mga minamahal ko, sa tabi ng ating mahal na Panginoon habang nananalangin ang dakilang Diyos. Nananalangin ang dakilang Diyos, nakita niya yung mga apostol tulog. May mahal, ang bigat na mga mata, mga kapatid. Talagang antok na antok. Eh sabi ng dakilang Diyos, hindi niyo ba ako masamahan kahit isang oras ng pananalangin? Sabi ng dakilang Diyos, watch and pray so that you may not enter into temptation. The Holy Spirit is willing, but the flesh is weak. Amen. Tingnan natin, mga mahal, basahin po natin. Matthew chapter 26, verse 41. From the book of Matthew chapter 26 verse 41. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ayon sa Mateo 26, versikulo 41.
kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Hallelujah. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Amen. Amen. Yung Holy Spirit daw nasa atin, willing talaga yan. Pero mahina yung laman eh. Amen ba? Naalala ko tuloy mga kapatid na yung ating mga manggagawa, mga minamahal, nung araw ay kapag pinag-break ko ng gabi ng Friday, pinag-break ko po ng karne, mga mahal. Yun ang aking pinakain mga kapatid. Pagdating po ng overnight, mga mahal, ang bigat po talaga ng mga mata. Lahat po kami, mga mahal, talagang antok na antok kami sa gawain. Sunod, mga mahal na Friday, pinakain ko naman sa kanila, mga mahal, gulay. Pagdating ng overnight, gising na gising, mga mahal. Doon ko na pag-aralan, mga kapatid ko, pag talagang pinagbigyan natin ang physical natin, mga mahal, talagang bibigat ito, mga kapatid. Hindi ka talaga makapanalangin. Kahit gusto mong manalangin, talagang bumabagsak yung mata mo, mga mahal. Amen po ba, mga kapatid? Kaya, mga mahal, sinasuggest ko rin sa mga kapatiran natin, yung may mga hanap buhay, yung mga workaholic, ika nga, mga minamahal, yung talagang masipag magtrabaho, mga kapatid. Bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng oras, ng araw, ang ating mahal na Panginoon. Magpahinga ka naman. Amen? Ipahinga mo naman. Amen po ba? Mga mahal, sapagkat kung sobrang pagod po natin sa trabaho, yes po, marami kang kita. Pero pagdating po sa pagsamba, bagsak naman tayo, mga mahal, antok na antok tayo sa pagod. Amen ba? Eh tuloy, mga mahal, ang bulong ng laman, mga kapatid ko. Matulog ka na lang sa bahay, huwag ka nang dumalo. Amen? Ay sa pagod, mga mahal, susundin mo na yon. Amen ba? Kaya mga kapatid ko, bigyan natin ng panahon ang dakilang Diyos natin. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Amen. Alam mo yung sabi ng iba, mga mahal? Sabi ng iba, ang hirap maglingkod sa dakilang Diyos. Ang hirap sumunod sa ating mahal na Panginoon, mga mahal. Mahirap talaga kapag pinaglalaanan pa natin yung ating mga sarili. Kaya nga sabi ng Bible, deny yourself. Carry your cross daily. Amen ba? Pasanin nyo ang inyong mga pamatok, ang inyong mga krus. May mahal. Ano yun, mga kapatid? 3 times a week, may mahal, dito ka. Amen? Magbigay ka ng tithes and offering. May mahal. Mamuhay tayo ng may kabanalan. Humayo tayo, mga minamahal ko. Amen ba? Praise the Lord. May mahal, yan, mga kapatid. Araw-araw natin gagawin yan. Ayaw yan. Ayaw gawin ng laman yan. May mahal, ayaw. Mag-ayuno, may mahal. Ayaw gawin ng laman yan. Amen? Pero, gagawin natin yan, may mahal. Alang-alang po sa kaligtasan natin. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung flesh, huwag niyong kalimutan, at yung Holy Spirit, mga kapatid ko, naglalaban yan. Naglalaban yan araw-araw, mga kapatid. No? Kaya anuman po ang pipiliin natin, mga minamahal ko, flesh or Holy Spirit, mga kapatid, malalaman natin yung result o yung bunga. May bunga po eh. Tingnan niyo yung Galatia, Kapitulo 6, talatang 8 po. Galatians chapter 6, verse 8. From the book of Galatians chapter 6 verse 8. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Amen, amen. Tagalog po, minamahal. Sa aklat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 8, sapagkat ang naghasik ng kanyang sariling laman ay sa laman magag-ani ng kasiraan, datapwat ang naghasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Mga minamahal, ito po mga kapatid ko. Ang naghahasik daw ng saganang kanyang laman ay, ano ron, mga minamahal, mag-aani naman ng kasiraan. Tandaan po natin ito. Yung ani, wala po sa una, nandun sa huli. Amen ba? Wala pong pagkatanim, umaani ka agad. Amen. Ang sabi dito, mga minamahal ko, sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan,
Datapwat ang naghasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. So pinapipili tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hindi ka naman pupwersahin mga mahal. Ang dakilang Diyos, hindi kanya hahawakan sa liig o sa ilong, mga mahal, sa pagsunod sa Kanya. Meron tayong free will. Amen. Mga minamahal. Pero mga kapatid ko, para tayo po ay makatiyak, mga mahal, sa kaligtasan, yung matalinong Kristiyano, mga mahal, pipiliin yan yung paglakad sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Kapag ang dakilang Diyos, mga mahal, ang yung inuna, mga kapatid, lumakad ka sa Espiritu, mga mahal, naku, araw-araw nandito ka sa purihan. Amen ba? Tuwing gawain, nandito ka, mga mahal, para magpuri sa dakilang Diyos. Lumalakad ka niyan sa Espiritu. Amen? Mga minamahal, hindi pala simple yun, mga kapatid. Paglakad daw po sa laman, aani ka ng kasiraan dyan. Mga mahal, iiyak ka sa dulo. Amen? Magkakaproblema ka sa dulo. Pero mga kapatid, kapag lumalakad tayo sa kalooban ng dakilang Diyos, mga minamahal, pawang pagpapala, mga kapatid, ang naghihintay sa atin. Amen? Kaya nga mga minamahal, kung hinihila ka ng laman mo, mga kapatid ko, sa direksyon ng kasalanan, sa pagsuway sa kalooban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa katamaran, mga kapatid, sa kalooban ng dakilang Diyos, hindi mo ayaw mong gawin, mga minamahal. Manyana habit, bukas na lang, mamaya na lang, next week na lang, next month na lang, mga minamahal. Napakadelikado niya, mga kapatid. Pagsuway sa kalooban ng Diyos. Pero habang, mga minamahal, malakas ang laman mo, mga kapatid, sa paglayo sa kalooban ng Diyos, yung Holy Spirit naman, magpapatuloy yan, mga mahal, na uudyukan ka, mga kapatid, na manatili ka sa daan ng Diyos. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Kaya mga kapatid ko, hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Amen ba? Hindi tayo pwedeng magsilbi sa dalawa, mga mahal, sa ating pong pita ng laman sa mundo at yung Holy Spirit, mga kapatid ko. Amen. Mga mahal, pwede nating i-overcome yan. Kaya nating i-overcome, mga kapatid, ang mga pita, mga minamahal ng ating mga laman. Sabi ng Romans chapter 8, verse 12 hanggang 14 po. Mga mahal, tingnan natin ang talatang ito. Romans 8, verse 12 and 14. From the book of Romans chapter 8 verses 12 to 14. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Ayon sa Roma 8:12 hanggang 14. Kaya nga, mga kapatid, ang may utang tayo, hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. Amen. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mamamatay kayo. Amen. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng pinatubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, hallelujah. Ito po mga kapatid ko ang binibilin sa atin. Pag nabubuhay daw tayo sa laman pala, mga mahal, pamamatay tayo Sabi rito, kung nangabubuhay kayo ayon sa laman ng mga mamatay kayo, datapot kung sa pamamagitan ng Espiritu'y pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, mga bubuhay kayo. Amen. Ito lagi ang pinapangaral ng beloved honorable pastor, verse 14. Sabi rito, sapagat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Amen po. Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya ang pinaka-importante, pinakamahalaga, mga mahal, yung pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sa pagsunod natin sa kalooban ng dakilang Diyos, naroon yung kalayaan natin, mga mahal, sa kahatulan. Malaya tayo sa kahatulan, mga mahal, ng dakilang Diyos natin. Tingnan niyo yung Romans
chapter 8, verse 1. King James Version po tayo. Romans chapter 8, verse 1. May mahal. From the book of Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. Praise the Lord. Tagalog po. Sa Aklat ng Taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 1, ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Amen. Tapos na po ron, may mahal. Ngayon nga wala nang mga hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Period. Kulang po yung Tagalog. Sabi ng English, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh. Ito yung bantayan natin. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ang mga Kristiyano raw na lumalakad sa kalooban ng Diyos, sa Spirit, sa Holy Spirit, hindi na sila hahatulan. Pero yung daw lumalakad sa laman, mga minamahal, ay hahatulan ng Diyos. Amen? Kaya hindi porke nasa loob tayo ng church, mga minamahal ko, ay sigurado na. Kinakailangan i-search natin. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal. Kinakailangan lagi nating nadarama yung presensya ng mahal na Panginoon. Kinakailangan tiyakin natin, may mahal, yung ating pagtungo sa sambahan. Wala tayong ibang layunin kundi sambahin ang dakilang Diyos. Papurihan siya, mga minamahal ko. Itaas ang kanyang pangalan. Amen ba? Praise the Lord. Napakaganda po ng talatang ito, mga minamahal. Wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus doon sa mga lumalakad sa Espiritu at hindi sa laman. Amen? Ano ba yung mga gawa ng laman, mga mahal? Galatians chapter 5, verse 19 to 21, mga kapatid. Basahin natin. From the book of Galatians chapter 5 verses 19 to 21. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revilings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Amen. Hallelujah. Lahat daw ng ito, may mahal, hindi magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Mga gawa ng laman, may mahal, basahin natin. Ayon sa Galatia 5:19 hanggang 21. At hayag ang mga gawa ng laman sa mga tuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga panibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapananagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala nung una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng mga gayon mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord, mga inmahal. Ayun, mga kapatid, inisa-isa yung paggawa ng laman, mga minamahal ko. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Eh doon po sa mga nakay Kristo na, nasa mahal na Panginoon na mga minamahal, ipinapako natin dapat yung ating mga sarili. Amen ba? Mga inmahal, ibig sabihin, mga kapatid, hindi na tayo ang masusunod, kundi ang ating mahal na Panginoon na. Amen? Eh sabi ng Galatians 5:24, at ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman, nakasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito, mga minamahal ko. Yung pong inilalagay natin yung ating mga sarili, mga minamahal, dun sa pagkapako sa krus.
mga minamahal. Dinadala natin yung ating mga sariling kagustuhan dun sa kamatayan, mga minamahal ko. Katulad ng ating malapasok Kristo, mga minamahal. Kinakailangan continue po yun. Kinakailangan araw-araw, mga minamahal ko. Sabi nga ng Galatians chapter 3, verse 5 hanggang 7, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Tingnan niyo po, mga minamahal, sa English tayo. Colossians chapter 3, verse 5 hanggang 7 po tayo. Malapit na tayo magtapos. From the book of Colossians chapter 3 verses 5 to 7. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in the which ye also walked sometime when ye lived in them. Amen. Amen. Hallelujah. Tagalog mo, beloved. Sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 7, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang mga sa ibabaw ng lupa, pagkikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa at kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyusan, na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, na inyo ring nalakaran ng una nang kayo'y nangabuhay pa sa mga bagay na ito. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Say praise the Lord, may mahal. Maghanda po ang ating mga manunugtog, ang ating pong mga awit. Mga minamahal, magtatapos na po tayo, mga kapatid ko, sa ating pong aralin sa umagang ito. Mga mahal, kinakailangan po, mga kapatid ko, ay ating pong laging isuko yung ating mga buhay sa araw-araw sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba, mga mahal? Kinakailangan babantayan natin ito, mga kapatid. Hallelujah. At sa paggising natin sa umaga, mga minamahal ko, ay mag-submit tayo sa dakilang Diyos. Lumuhod tayo sa mahal na Panginoon, mga mahal. Dakilang Diyos, ikaw na po ang manguna sa akin sa araw na ito. Amen ba? Ikaw na po, mahal na Panginoon, ang gumabay sa akin sa araw nito. Ilayo mo po ko sa tukso. Ilayo mo po ko sa mga kahinaan ko. Amen ba? Amen, mahal. Purihin ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible sa huling bahagi, mga mahal na ating gawain, mga kapatid ko, magsilakad kayo sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang pita ng laman. Amen? Alalahanin po natin, mga mahal, may kabayaran lahat ng bagay, mga kapatid. Lumalakad tayo sa laman, mga mahal, mapapahamak ka niyan. Amen ba? Mga mahal, tumayo po tayong lahat, mga kapatid ko. Awitan natin ang dakilang Diyos na buhay, purihin ang ating mahal na Panginoon. B flat. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to thee. Lahat po tayo may mahal. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Holy, holy are you, Lord. The
give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. To you, our King. To you, our King. Yes, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. God bless you po. Hallelujah. God bless you po. Brother Preacher, Brother Neil Guzman. Hallelujah. Sa salita ng ating dakilang Diyos na ating nakapakinggan. Hallelujah. Ang ating napakinggan ay totoong salita ng ating dakilang Diyos. Tulad nga po ng sabi, hallelujah. Hallelujah. Tayo po ang siyang mamimili. At alam po natin ang consequences po nito. Hallelujah. Between life and death. Actually, hallelujah. Kaya sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, gabang narito po tayo sa totoong gawain ng ating pinakamahal Pinoon. Wala po tayong makagawa, hindi po natin kaya iligtas ating sarili. Ang totoong kaligtasan ay nagmumula lamang sa ating dakilang Diyos. Ang tanging mahal na Pinoon lamang, hallelujah, ang makapagbigay ng kaligtasan. Kaya ano po ang ating gagawin? Tulad nga po natin napakinggan. Isuko po natin, we have to submit, hallelujah, sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Opo, mahirap. Kaya dahil mahirap, kailangan natin ang tagapagligtas. Muli, hindi po ang ating sarili ang tagapagligtas, bagkus ang ating dakilang Diyos, ang ating Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Unawain po natin, tayo po lahat ay hinirang pinili ng ating dakilang Diyos. Ano ang layunin upang ating matanggap ang kaligtasan. Ating sarili na po ito, hallelujah. Ating choice na po yan kung alin po ang ating pipiliin. At malinaw ang ating nakapakinggan, hallelujah. Ang flesh, hallelujah, ay magbubunga, hallelujah, ng kapahamakan. Pag tayo sumunod, hallelujah, sa kaluban ng ating dakilang Diyos, walk by the Spirit of God, hallelujah, walk after the Spirit. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Magmamana po tayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Patuloy po tayong magpapasakop. Hallelujah. Patuloy po natin hingin sa ating dakilang Diyos na tayo po ay patuloy na panghawakan gabayan. Bigyan po tayo mga puso mapagmahal sa ating dakilang Diyos. Bigyan po tayo ng totoong pangunawa sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo po yung manalangin. Opo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat, mahal na Pinoon, sa iyong mga salita na ay napakinggan. Opo, dakilang Diyos, ayaw po namin na buhay makasalanan. Ayaw po namin, mahal na Pinoon, hallelujah, na aming sarili, ang siya po naming masusunod, dakilang Diyos. Kaya kami na rito po, patuloy na nagsusumamo sa iyo. Mahal na Panginoon, sa paunang panalangin po ng aming mahal na Pastor, Wildy Sadal, Mither Intem Prophet, O God, tulungan niyo ang bawat isa amin, dakilang Diyos, na yung banal na kaluban ang siya po naming susundin. Tulungan niyo po kami, mahal na Pinoon, dahil kami po'y mahina. Hallelujah, hallelujah. Tulungan niyo po kami, dakilang Diyos, hallelujah, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. At ilayo po kami sa lahat ng uri na makailangang mayroon po ang iyong mga anak, dakilang Diyos. At bahong lahat, patawarin niyo po kami, mahal na Pinoon, sa lahat-lahat po na yung mga pagkukulang.
sa aming mga pagkakamali, sa aming mga kahinaan, sa aming paglakad ayon sa aming mga laman. Patawad, dakilang Diyos, patawad, mahal na Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa amin, dakilang Diyos, na maging karapat-dapat at handa sa iyong pagbabalik. Ito po ay aming samot dalangin sa makaparang pangalan ni Jesus, at magsabing Amen. Hallelujah, hallelujah. Ating pong hallelujah, iliyan sa ating sarili. At isa sa pangako ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na tayo po ay may kapangyarihan against doon sa gawa ng kaaway ng ating pinakamahal Pinoon. Pero mayroong palatuntunan ng ating dakilang Diyos. Ang sabi, upang tayo po may nagumpay sa ating laman, ano ang sabi ng Biblia? Submit yourself, therefore, to God. Resist the devil and he will flee from you. Ibig sabihin, doon pa lamang tatakas ang gawa ng kaaway. Hallelujah. Pag tayo po ay magpapasakop sa ating pinakamahal na Pinoon. Ating pong iliyan sa ating sarili. Isipin po natin, kamay po natin mahalagang pastor, ang siya po nagliliyan sa bautis atin. Hallelujah. Ating po sawatain, ang lahat na makinaang mayroon pa ang anak ng Diyos. Hallelujah. Opo, mahal na Panginoon, narito po kami dakilang Diyos sa iyong mga pangailangan sa iyo. Mahal na Panginoon, tulad nga po, hallelujah, hallelujah, sa mga salita dakilang Diyos. Ang laman ay mahina, kaya mahal na Panginoon, narito po kami, kailangan ka namin dakilang Diyos. Tulungan niyo ang bawat isa amin, ma-overcome po ang makinaan ng mga anak. Ang aming makinaan, hallelujah, dito po ay aming ma-overcome. Tulungan niyo po kami, dakilang Diyos, na yung banal kaluban, ang siya po naming susundin, dakilang Diyos. At sa pauna panalangin po ng aming mahal galang Pastor Wildy Sadal, Leader in Time Prophet, O God, with all authority, sa makaparehang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, lahat ng mga kahinaan, mayroong pang anak ng Diyos, hallelujah, hallelujah, demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, in glory, demons cast out right now. Demons cast out in the mighty name of Jesus. Lust of the flesh, cast out in Jesus' name. Demons of lust of the flesh, cast out in the mighty name of Jesus. Lahat na karamdaman, sakit karamdaman, cast out in Jesus' name. Be healed sa pangalan ni Jesus. Lahat ng uri na karamdaman, cast out. Be healed, be healed. Be healed in the mighty name of Jesus. Panglupay-pay, panlalamig, all vices began, all problems stop in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Muli, hallelujah. Tayo po'y magsusumikap, tayo po'y sumunod sa kaluban ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At patuloy po natin, papurin natin dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. God bless you po. Patuloy po umaten. Tulad nga po ng sabi natin, Brother Pastor Lisa Dalmida, tayo po, hallelujah, ay magpumupilit na umaten sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil sabi nga, hallelujah, ang ating buhay, kalakip na po ito. Given na po yan. Wala na po tayong hallelujah. Wala na po tayong ibang choices. Kung nais po natin ang kaligtasan, tayo po yung magpapasakop sa kalooban ng ating pinakamahal Pinoon. Hallelujah. Mayroong isang magandang pangaral kanina po at pinapakinggan. Ano ang sabi? Bigyan po natin oras, bigyan po natin panahon, kapangyarihan ng ating katawan upang mayroon po tayong lakas, hallelujah, na sumunod, umaten sa gawain ng ating pinakamahal Pinoon. Amen. Praise the Lord. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga announcement. Narito po ang ating beloved elder, Brother Tani Truyo, sa ating mga announcement. At habang